Alam niyo bang magaling si Mason sa academics? Ever since lahat ng naging teacher niya tuwang-tuwa sa kanya. Pero recently, dahil sa homeschooling, na-realize ko na hirap din pala siya sa Filipino. Bukod sa nahihirapan siya sa Filipino, varies lang pag binabasa niya ang cute-cute pakinggan. Kaya minsan, parang hindi niya talaga naiintindihan. Yung tipong binabasa niya lang pinipilit niyang basahin for the sake of reading it. Kaya pag Filipino subject na talagang nawawalan siya ng patience. Napapansin ko din na minsan nawawalan siya ng interest. Kaya ang ending namin, ita-translate ko pa rin sa English para maintindihan niya. Kinakausap naman namin si Mason sa Tagalog pero dahil may receptive expressive language delay siya, sabi ng DepEd niya, sa simula baka mahirapan siya mag-communicate with different languages. Kaya since yung few words na nababanggit niya are mostly English, nagko-conversate kami with him mostly in English din. Pero surprisingly, alam nyo ba na si Mason may alam na ibang lengguwahe? He knows how to speak Russian, Korean, and Japanese. Sometimes may Spanish din. Though normally, these are numbers and alphabets and basic languages or basic greetings, nakakatuwa pa ring pakinggan. I guess kailangan lang siyang sanayin lagi ng Tagalog para matutunan din niya yun. Diba gano'n naman, we'll learn new things pag paulit-ulit nating pinapakinggan, paulit-ulit nating pinapanood. Alam niyo ba na ang speech delay at autism are different? On Mason's case, more on speech delay siya because yung diagnosis sa kanya is receptive expressive language delay. However, nasa borderline din siya ng autism. I'm sharing this kasi may mga mommies na nag-reach out sa akin na currently nasa homeschool na din or planning to enroll their kids sa homeschool. So I suggest before you do that, make sure na alam nyo yung diagnosis ng anak nyo. That way, you can do the right approach para sa needs nila. Marami po kayong technique na pwedeng gamitin, depende po sa needs, sa capabilities ng anak nyo, and sa availability nyo. Most importantly, kailangan nyo po ng mahabang pasensya. Pero I guarantee you, very rewarding po ang pagtuturo sa ating mga anak. Actually, mas na-appreciate ko ang mga teachers ko noon. Imagine kung gaano kadaming estudyante ang tinuturuan nila. Ay naku, kung saan sana tayo umabot, Filipino subject lang naman ang sinasabi ko nung una. But in case you decide to go for it, don't worry, nandito po ako. Just send me a message and I'll always try to help out.